Hello. Ghost Month. Grabe yung impact sa amin ng Ghost Month, no? Totoo pa talaga yung Ghost Month. Kasi first, ayan, unang-una, 'di ba? Yung business namin parang ngayon lang talaga namin siya inisikaso. Nandito na yung mga stocks, but then hindi pa namin siya nilalabas because we're building a studio. Nag-rent kami ng place para doon lagay yung mga gamit namin, hindi dito sa bahay. Kasi we're, sana, yung una, ito lang sana yung bahay na to, yung gagawin naming studio. Pero, naisip namin, mas better pag meron talaga kaming studio. Para yung, yung business namin is very presentable. So, we bought everything kasi yung studio is bare talaga. Inayos namin. Hindi pa nga, basta hindi pa siya talaga yung complete na ayos. We're still on the process of building the studio. Bumili kami ng mga gamit, mga equipments. Basta yun lahat, nag-sign kami ng contract. Buti na lang talaga yung studio is not so, mahal. So, ayun nga, labas yung pera, 'di ba? And you all know, puro labas yung pera, and you all know na wala kaming trabaho both. And we are just relying on our savings. So, ayun nga, labas lahat. Ang dami, ang laki na ng nalabas namin. So, secondly, ito naman, yung kay-Ichan, kasi nangyari siya dahil yung in-enroll na namin siya last August 12. So, in-enroll namin siya. Yes, nakapasok po siya sa school. Mga requirements noon is yung kanyang sa yung mga turok niya, yung vaccine records, birth certificate, and then 'di ba nakapasok na nga siya, meron siya yung parang parang student number ganun. So, nakapasok na siya, pero pinag-require pa rin siya ng medical. So, ayan, upon checking, kasi in ultrasound siya, ultrasound yung gamit nila sa medical. Basta ang tagal nung ultrasound ng ginawa. And doon namin nalaman na meron nga siyang heart problem and congenital heart disease nga daw. Pero may specific siya kasi 'di ba ang daming klase ng congenital heart disease. Meron specific na yun. So ayun nga, dahil doon pinanghinaan kami ng loob. Parang alam mo yung sabi ko, hala, ganun. 'Di ba? So, nakikita niyo naman, Ichan is very strong, very maliksi. And then, mangyayari yung ganun. Oh my God. So, yun. Sabi namin, second opinion, from Chujing, so kinaumagahan, from Chujing here, pumunta kami ng Kunming, 2 hours drive yon. And then, pagpunta namin doon, sobrang daming tao. Kumuha lang kami ng schedule for ultrasound. Tapos one day din kami doon. Tapos bumalik kami ulit dito. So, third day, hapunta kami doon pumunta. So, 2 hours drive, bali 4 hours drive yun every day. Nakadalawang punta kami doon. Pagpunta namin doon, 2 hours drive. Sa third day pala. Pero pagdating namin doon, ayun, nakapasok na siya. And then, same lang naman. Yun nga, same yung findings. Kailangan siya i-surgery. Ayun si Ash. Sabi niya mag-CR lang daw siya when he got back. Sobrang pulang-pula yung mata niya. And I know he cried. Ang hirap siya nga siyang kausapin eh. Tapos yun, umuwi na kami. Dahil sa nangyari nga, ayun, may another problem na nadagdag pa. Kasi yung mga medical records envelope na wala, naiwan namin. Yung passport ko andon, yung mga medical records niya, birth certificate na naka-authenticate, tapos apostille from Pinas. Nandun lahat. So, dagdag problema pa naman yun. Pagdating namin dito, grabe. So, grabe yung hanapan namin. Kasi we thought na naiwan lang siya dun sa kinainan namin. Kasi pagdating namin dito, from Kunming, gabi na kami nakarating. Hinanap pa niya sa mga electric bikes. Baka nalagay lang namin dun sa pinaka-basket. And wala talaga. And then, he decided to check yung dito, yung sa gate, yung CCTV. Wala nga talaga kaming dala. Sa kotse, wala din doon. So, technically, naiwan talaga namin doon sa place na pinag-upuan namin while waiting the car. Tapos, ayun nga, nung morning bumalik siya. Nagpatulong sa police, but then, di talaga siya nakita. Walang nangyari.
Tapos si Ash, parang ang hirap pa niya kausapin. He always smoke. Ayun, alam mo yun. Parang stress na talaga siya. Pero ayun, while I'm making this video, parang pag kinikwento pala siya, ang hirap, no? Pero pag yung wala kang kausap or wala lang, parang hindi ko na talaga siya iniisip kasi madidepress lang ako. At ayoko makita yun ni Ash. So, ayun lang. And hopefully, maging okay. Wala pang schedule yung pala. Wala pang schedule si Ishan, but as soon as possible, kukuha na namin siya ng schedule. So, ayun lang. But I'm trying my best na wag laging ganito, diba? We will be okay. He's gonna be okay. Ishan is strong. Nakita ko naman yun sa kanya eh. Diba, he always smiles, laging makulit, laging maliksi naman siya. And diba nga congenital is present at birth na yun eh, inborn. Pero yun nga, hindi namin talaga siya nakita since he was a baby. Complete naman yung mga ko nun eh. Complete yung ko, mga test ko noon, lahat ng test is complete but wala nakitang signs talaga. So ayun lang. Hopefully we'll be maging okay, diba? And praying for everything, fast recovery. Grabe tong ghost month na to. Totoo yung ghost month. Labas lahat talaga ng pera namin. Dagdag pa yung passport ko. Na kailangan ko na mag-renew this coming September. So dahil nga nawala yung passport ko, magre-report ako sa consulate. I'll be going to Chongqing para kumuha ng passport. Ayun nga. Lost passport. Pera na naman yun. So, yun lang. Thank you for all the prayers na binibigay niyo sa amin. Thank you so much.